people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, maraming salamat sa walang sawang tumatangkilik dito. Araw-araw, lagi-lagi. Syempre, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat. Kaya naman ngayong araw na to may pa-shoutout ako sa mga makamamasam dyan na talagang tumututok dito. So, shoutout syempre kay Snake Gem. Kamusta ka? Barbet Elizalde. Maraming salamat. Games Baluyot na talaga naman tumututok sa atin. At saka si Russell 2016. Yaya Muhammad. Reggie Bakod. Andyan din si Viesley Nervous. Syempre maraming salamat din kay Chibibo 143. Ricardo Muyot. Maraming salamat kay Robert Casanyas, Gerald Garcia, Julian Pascual. Maraming salamat sa suporta. At saka syempre gusto ko rin magpasalamat kay GB Verano, Tot Aguila, kay Perfecto Ansyong Jr. Andyan din si Edhi na nanonood din sa atin, si Carlo Magat. Syempre maraming salamat. Maraming salamat din kay Chanel Marie Williamson. Syempre, ang aking friend. Andyan din syempre si Madam Henrietta Solidad, Madam Jenalina Paton, Attorney Cornelo Dilag, si Maverick, si Dr. Glenn Pascual. Maraming salamat. Randy Lucas, Arpen, nakatutok din yan dito sa atin. Maraming salamat din syempre kay Ricardo Jr. Quiñosala. At saka syempre, hindi rin natin makakalimutan si Rosario Valendres. Sa inyong lahat guys, maraming salamat sa walang sawang pagmamahal at suporta na binibigay ninyo dito sa Mama Sam Vlog. Kaya naman ngayong araw na to, oh my gosh, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga at talaga naman sasabihin ninyo, oh my gosh. So, di ba? So, yun. So, nakakaloka. Kaya wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, ito nga, the launch of Miss Cosmo 2025. So, aariba na this coming August 18 to 26 sa Vietnam, kung saan ang ating pambato na si Chelsea Fernandez ay rarampa doon ng bonggang-bongga. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay good luck. At saka, syempre, wish all the best para kay Chelsea Fernandez. So, syempre, excited tayo for the Cosmo, kung ano nga ba ang mga paandar, eksena nila ngayong taon na to. And then, gusto ko din syempre malaman kung ano nga ba ang magiging ganap ng ating pambato dyan. Ando doon ako, looking forward ako kung ito ba ay talagang kakabog ng bonggang-bongga. So for now, syempre, support tayo 100% talaga sa ating pambato na si Chelsea Fernandez at naniniwala ako na makakaariba yan doon ng bonggang-bongga. Sabi nga nung subscribers ko, sabi niya, Mama Sam, I think makaka-top 5 si Chelsea Fernandez. Yes, ako parang feeling ko hindi lang top 5, top 2. Di ba? So yun, so feeling ko kaya ni Chelsea Fernandez na tumungtong hanggang sa dulo ng competition. Pero syempre, ang control pa rin yan ay nasa may-ari ng Miss Cosmo. So, hindi natin alam kung magugustuhan nga ba ang ating pambato. Eh, kung si Maria Atisa Manalo nga na inilaban natin dyan, natalo na alam mo yun na kung tutuusin, pwede naman niyang gawin talagang Miss Cosmo, pero hindi niya ginawa. Di ba? Kaya ayun, laban lang. So, yun. So, ikaw ba, naniniwala ka ba na ang Miss Cosmo ay ito na ang papalit sa Miss Universe? O, di ba?
So, walang makakapalit sa Miss Universe. Ayun yung masasabi ko. Kasi ang Miss Universe is Miss Universe. Ang Miss Cosmo ay Miss Cosmo. Ang Miss Universe ay 74 years old na. Ang Miss Cosmo ay 2 years old pa lang. Kung sinasabi nila na eto na ang bagong isinilang na papalit sa Miss Universe, I don't think so. Ako para sa akin, syempre, ang Miss Universe ay makikilala at mananatili at makikilala pa ng mga new generation ang Miss Universe dahil continuous lang yan. And then yung Cosmo, ayan, so umuusbong siyang pageant. Siguro ang maganda sa Miss Cosmo ay pag-igihan niya ng bonggang-bongga para marating niya ang narating ng Universe, di ba? At hindi lang Universe, Miss World din. Kasi ang Miss World, matagal na rin at matanda na rin. So, kung iisipin mo, no, yung mga pageant na katulad ng Miss Universe, Miss World, ay mahirap marating yung posisyon na yan. Pero nagulat nga ako dito sa Miss Earth kasi sa Miss Earth na para, wow, naka 25 years na pala sila na hindi natin namamalayan. So, ibig sabihin, talagang ganun na rin ako katagal sa hilig sa pageant kasi yung atong Miss tawag dito, Miss Earth, from the beginning, naka-attend ako ng unang-unang event nila. O, di ba? So, yun. So, ganong katagal na ang Miss Earth. O, di ba? So, ganong katagal na rin ako nanonood sa pageant. At hindi lang yan. Before pa kasi mag-Miss Earth, ay nanonood na ako ng Mucha ng Pilipinas. At para subaybayan yung Asia Pacific, ilang taon din yun. So, parang nasa na ako, 30 years na akong nanonood. Imagine ninyo kung ilang taon na ako ngayon. Charot! So, yan! So, syempre, malapit na yung birthday ko. Sa mga gustong magregalo dyan, baka naman, di ba? Baka pwedeng maglambing sa inyo ng bonggang-bongga. So, yan. So, good luck, syempre, sa Miss Cosmo, kung tatagal din sila ng ganong katagal. Hindi natin mamamalayan ng Miss Cosmo, baka 30 years na sila. Ang tanong, maabutan kaya natin sila na ganon, di ba? So, medyo matagal-tagal pa, marami pang kakainin na bigas. Pero etong taon na to, ayun, dito nila mapapatunayan yung pageant nila ay kailangan talagang kumabog ng bonggang-bongga. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Thailand sa Mr. Friendship na si Jiki. Ayan, si Jiki na nga ang inappoint ng organization. Na talaga naman si Jiki naman, ay Diyos ko, hindi naman ako magtataka kung bakit siya naging Mr. Friendship sa Thailand. Paano naman kasi talagang keep smiling talaga yung lalaking to. Sa tuwing nakikita ko siya, dati yung nag-start yung competition nila, hindi ko yung pinapansin Kasi nga, parang, kumbaga, ang hirap niya kasing kausap pag English. Pero, in fairness naman sa lalaking to, ito yung lumapit sa akin na parang magpakilala talaga na parang, hi, I'm GK, I'm candidate number 1. Kasi naghahanap nga ako kung sino nga yung mga kandidato na pwedeng manalo. And then, impressive yung kanyang performance dito sa Mr. International. And then, ayan. So, ngayon, darating na ang kanyang moment para mag-compete sa Mr. Friendship. So, congratulations sa iyo, Jiki, at deserve mo yan ng bonggam-bongga. Di ba? So, napakabait na bata niyan. I'm happy for him. And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, syempre, ito nga, nako, nakakaloka. Oh my gosh, former Miss Earth. Oh, ayan, speaking of Miss Earth na Sheridan Moreclough. Is not included in the top 10 of Miss Universe Australia. Anong chika mo dito, Mama Sam? Siyempre, nakakagulat na talagang ang reaction ko talaga, ha! Ganon. Ulitin ko, ha? Ang reaction ko ay, ha! No, diba? So, nakakagulat kasi siyempre, dati siyang, top, dito sa, top notcher dito sa Miss Earth. Kumbaga, parang Miss Earth Air, first runner-up sa Miss Earth. And then, biglang, ano nangyari? O, di ba? Wala sa top 10 ng Miss Australia. So, ibig sabihin, ang tataas na standard nila. Charot! So, yun. Siyempre, meron gustong manalo ang organization. Kaya, hindi nila pinasok yan. Kasi, kapag pinasok nila yan sa top 10 at nakarating pa yan sa top 5 at nakarating pa sa dulo ng competition, maaaring siya manalo. So, sabi nga ganon, ang control ng organization lagi ay nandoon sa may-ari. So, kung meron silang gustong
ipadala sa Miss Universe na parang ang feeling nila, oy, ito ang dapat manalo. So, yon. Saka, hindi lang yon. Maaaring ayun yung unang dahilan. Yung ikalawang dahilan, maaaring hindi type ng organization ang eksena or may mas kumabog pa sa kanyang baguhan na hindi mo inaasahan. Parang ano lang yan Miss Universe Philippines, di ba? Nung nakaraang Chelsea Manalo, di ba? Na parang ikinagulat na lahat yun ang nanalo at natalo si Atisa Manalo na alam natin na pwedeng kumabog. But for me, it's not her time. Pwede naman siyang bumalik sa susunod na taon. So, yeah, di ba? And then, keep going. So, siguro, sa pagbalik niya, kailangan mapag-aralan niyang maigi kung ano ang mga kulang, ano ang mga dapat niyang idagdag sa kanyang magiging laban sa Miss Universe Australia. So, keep it up, di ba? And good luck sa bago nilang winner na talaga naman masasabi ko din, oy, in fairness ha, ang bongga at ang sexy. O, diba? Kaya, good luck. Ganyan talaga. May nananalo, may natatalo sa competition. Hindi kasi lahat pwedeng manalo, diba? And then, timing, perfect timing, importante din yon. Ganon! At para naman sa sumunod natin, chika, ito comparison. Kasi nga, diba, ngayon, ang ating CJ Opiasa ay nasa Panama. At ito nga, pinagsuot nga ng traditional dress ng Panama si CJ Opiasa na ang nakapagsuot pa lang neto na Filipina Beauty Queen ay si, syempre, Pia Wurtzbach, ang ating Miss Universe. Pangalawa si CJ Opiasa. Pero ang tanong, sino ang mas kabog? CJ or Pia? Siyempre, walang kakabog kay Pia. Pia is Pia. CJ is CJ, di ba? So, hindi sila parehas, magkaiba. Isang universe at isang grand. But ang importante dito, nakapagsuot sila ng traditional dress ng Miss Panama, ng Panama, di ba? Na isa yan sa mga culture ng Panama na nakakatuwang tignan. Dahil na-experience ng ating mga Pinay Beauty Queen title holder mula sa international pageant, di ba? So, yun. So, para sa akin, syempre, happy ako dyan. Happy ako kasi nakikita ko na binibigyan silang importansya at pinapa-experience sa kanila yung ganitong ganda ng kultura na meron ang Panama. Ito na lang nakapagsuot sila ng dress ng Panama, dapat i-embrace nila yung experience na yan ng bonggang-bongga at ipakita nila sa buong mundo na kaya nilang mag-embrace ng kultura ng ibang bansa. So, yan. At ang nakakatuwa dito, parehas nila na experience yan. So, congratulations para sa akin kay Pia Wurtzbach at saka syempre sa anak-anakas natin na si CJ Opiasa. Mabuhay ka. O, di ba? So, yun. So, natutuwa ako at lahat ng nararanasan ngayon ni CJ ay deserve niya yan. Dahil naman from the beginning pa lang noon-noon na lumalaban yan, kontesera pa lang sa mga national pageant o sa mga saan-saan pa, ay talaga namang masasabi ko nagbunga na yun lahat. At natutuwa ako sa magandang nangyayari sa buhay ni CJ Opiasa. Diba? So, yun. So, sana kayo din, maging masaya kayo para sa kanya ng bonggang-bongga. Kaya, good luck, CJ. So, imaginein mo, parang ilang buwan pa lang na reigning queen si CJ, pero nakapitong, nakapitong bansa. 7 o 8, ganon. So, sa loob lang ng ilang buwan, parang kinoronahan siya, July ba? Tapos ngayon, August, June. Oo. Tapos ngayon, August, imaginein mo, ganon kabongga ang CJ. 7 bansa. Kaya, memorable kay CJ siguro talaga ang maging isang Miss Grand Philippines. And tingin ko, swerte yung susunod sa kanya. Diba? So, yan. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, iniintriga ng lahat. Sabing ganon, si Papa Nawat kaya ang kanyang napipisal na maging Miss Grand Philippines ay si Michelle Arceo. So, anong chika mo dito, Mama Sam? So, ngayon, may bago kasing picture si Michelle Arceo na pinost uli ni Mr. Nawat sa kanyang Instagram,
stories. So, ito nga nata yung pang-4 o pang-5 na pinopost siya ni Mr. Nawat. So, isa lang ibig sabihin nito, pina-follow ni Mr. Nawat si Michelle Arceo at sinusubaybayan kung ano ang mga eksena at ganap at kung ano yung mga gusto niya na nakikita niya dito kay Michelle Arceo. Pero syempre, ang aabangan pa rin natin dyan kung ano yung ipapakita ni Michelle Arceo sa competition ng Miss Grand Philippines na magaganap na ang kanilang preliminary competition ay bukas ng gabi. O, di ba? So, yun yun. So, ako, looking forward ako kung ano nga ba ipapakita ni Michelle Arceo. And then, tignan natin kung siya nga ba ang tatanghaling bagong Miss Grand Philippines. Kasi marami din naman talaga naglalaban-laban. Paulit-ulit nga na sinasabi ko, malakas ang laban ni Emma Tiglao, malakas ang laban ni Anita Rose, and tignan natin kung sino nga ba ang mag-uuwi ng corona. So, kailan ba ang kanilang coronation? Ang kanilang coronation night ay magaganap this coming August 24 na. So, yan. Kaya, bongga yan. And I'm so excited. Excited ako sa magiging ganap nila. So, laban lang. So, abangan natin kung sino nga ba ang kokoronahan dyan. So, for now, so napopost siya ni Mr. Nawat, good yun. Kasi ito na ang sign na parang, oh, ayan, kung si Michelle Arceo ang mananalo dito, eh, walang magiging problema. At I think excited si Mr. Nawat na makita ang magiging laban ni Michelle Arceo sa Miss Grand International. O, diba? So, Michelle, kaya mo yan. And then, ito ang sumunod na chika, speaking of Mr. Nawat. Sabing ganon, magustuhan daw kaya ni Mr. Nawat si Maria Atisa Manalo dito sa Miss Universe. So, paalala lang sa lahat, si Mr. Nawat ay hindi po may-ari ng Miss Universe. Siya po ang National Director ng Miss Universe Thailand. So, sa madaling salita, naghahanap siya ng babae ng ikukumpit ng Thailand sa Miss Universe. So, bakit nga magugustuhan si Atisa Manalo? Charot. Hindi naman siya may-ari ng Miss Universe. At hindi kailangan magpa-impress ni Maria Atisa Manalo kay Mr. Nawat dahil si Mr. Nawat ay magiging production manager o production director na, hindi naman director, manager. Oo. So, siya yung magmamanage ng production ng Miss Universe. So, ako, para sa akin, kung magustuhan siya ni Mr. Nawat, is good. Kung hindi naman, wala tayong magagawa. Ang tamang gawin ni Maria Atisa Manalo ay, syempre, gawin niya yung assignment niya bilang Miss Universe Philippines na paano siya maghahanda para sa competition ng Miss Universe. Ako, para sa akin, mas maganda talaga yung mga queens, may ginagawa talaga sila bukod dun sa paghahanda nila sa competition. So, dapat may projects sila, meron silang mga talagang matitinding eksena na ginagawa sa Pilipinas. So, para pag lumaban sila, alam mo yun, na parang handa sila, may purpose, hindi lang sila yung beauty queen, dapat may purpose din sila. Ganon. So, yan. So, ako, para sa akin, syempre, I'm so excited for Atisa kung ano nga ba ang pasabog na gagawin niya sa kompetisyon ng Miss Universe. So, yun yung abangan natin. And, tingnan natin, di ba? Sabing ganon, Maria Atisa Manalo, ito nga, mag-aala Catriona Gray daw sa Miss Universe. So, ako, para sa akin, hindi niya kailangan mag-ala Catriona Gray. Ang kailangan niya is mag-ala Maria Atisa Manalo talaga. Kasi syempre, iba si Catriona Gray, iba yung time ni Catriona, iba yung time ni Atisa Manalo. And then now, ang importante dito ay mabibigyan na siya ng pagkakataon na matupad ang pangarap niya, na makapag-compete talaga sa Miss Universe. And then, ayun, so since napangarap niya to, sana huwag niyang sayangin. Charot! Kasi syempre, ando doon tayo na excited tayong lahat. And naniniwala naman akong kakabog naman ang Atisa Manalo. Diba? Panalo yan, huwag kayong mag-alala. At ito ang sumunod na chika, Philippines, Cote d'Ivoire, Ecuador. Sila kaya ang maging top 3 sa Miss Universe ngayong taon na to? Actually, yung tatlong bansang yan, malalakas sila. Lalo na si Cote d'Ivoire kasi dati siyang second runner-up sa Miss World. So, malaki yung chance niya na masungkit talaga ang corona ng Miss Universe. And then, I think sa Ecuador, isa din sa mga aabangan mo talaga sa competition. And then, tulad nga na sinabi ko, syempre, lalayo pa ba tayo? Maria Atisa Manalo. Pero ikaw ang tatanungin ko, naniniwala ka ba na kaya ni Maria Atisa Manalo na maka-top 10 talaga dito sa Miss Universe? So, tingin mo,
mo, bukod dun sa top 10, kayang pumalo hanggang top 5. So, yan ang abangan mo. Ako para sa akin, yes, kaya niyang mag-top 5. So, yun talaga ang pinaka target ko na sana marating ni Maria Atisa. Pag nalagpasan niya pa yun, my gosh, happy na ako. So, yan. Pero ikaw, tingin mo, kaya niya nga bang umabot talaga sa top 5 ng Miss Universe? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Ayan. So, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa ating mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.